Ay, magandang gabi mga boss. Si Bato. Pag-usapan natin si Bato mga friend. Mamaya, tsaka to si Sayad. Breaking news. Kaya ano to Kay Dean Santa Maria, on air. Ngayon lang siguro. Korte Suprema, dininay ang TRO ni Bato. Laban sa ICC arrest. Pakinggan na natin. Bago lang to 4 hours ago lang ito mga boss. Si Dean Santa Maria. Sa TV na ako. Okay na ko? Live po Nakauna ba ko? Yes po. Alright, mga kapatid, mga kaibigan, ito po si Dean Mel Santa Maria, sumasa inyo po muli sapagkat po may breaking news tayo ngayon. Galing po sa Korte Suprema na ang minumungkahi o inaasam-asam na temporary restraining order TRO ni Senator Idol ho natin yan, si Dean Santa Maria. Bato de la Rosa ay denied by the Supreme Court. At ang botohan ay 9-4, 5 against, siguro yung 1 abstain. 9-5-1. Yan po. Kani-kanila lamang po naglabas ng balita o announcement ang Korte Suprema, ulitin ko po, na ang temporary restraining order na hinihiling ni Senator Bato de la Rosa ay hindi inapruba ng Korte Suprema. So, ang... Pero hindi ho unanimous 9-5-1 daw yata. Oo. So, meron ding justice sa Supreme Court na iba ang nabasan libro. No. Yung siyam lang ang tama ang nabasa nila. Status ko ngayon ay walang TRO. Wala pong temporary restraining. Hindi ho naman nakakagulat yan mga friend. Para makakuha si Bato ng TRO. Si Duterte nga, hindi nakakuha ng TRO Yeah. Ang nag-file pa mismo, yung mga anak. Na gusto nilang ideklara na Supreme Court na unconstitutional yung pagkakaano at walang karapatan ang ICC dito. Kaya ang pagkaka-aresto, kaya sabing mga anak niya, kinidnap yung tatay ko. Mga ganun daldal ng mga anak Kaya yun na nangyari ngayon. Dahil sa kadadaldal nila, hindi rin makakuha ng interim release yung tatay nila. Dahil hindi raw nila nire-recognize ang ICC. Di ba? Yun ho ang rason. Kaya hindi siya nag-grant ng interim release. Tuloy, Idol. Order. Sabi po ng Korte Suprema na hindi ibig sabihin ito na naresolba na lahat ng issue na inihain ni Senator Bato. At ito po ay ilalagay pa nila o ilalaman pa nila sa main decision nila. Kaya po, hindi po ibig sabihin tapos na ang kaso, ito lang po ay isang resolusyon sa isang interim request na hindi po pinayagan. Ano po malinaw po tayo dapat doon. Hindi po tapos ang kaso, meron pa pong principal decision na ilalabas ang Korte Suprema. Pero itong pansamantalang order na ito ay dinideny ang hinihiling ni Senator Bato ng temporary restraining order habang umuusad ang kaso sa Korte Suprema. So in short, walang nangyari sa hinihiling ni Senator Bato. Bigo siya sa pagkuha ng restraining order. 9-5-1 ang score sa Korte Suprema. Hindi pa po natin nalalaman kung Sino kaya yung 5 na iba nabasa, no? ano po ang buod o nilalaman ng resolusyon ng Korte Suprema. At sabi po ng Korte Suprema, ito po daw ay ilalabas nila. Ilalabas nila at sa publiko para mabasa.
pati na rin po yung dissenting opinion ng kasong ito. Yan po. Yan po ang nangyari. So tayo po ay pag-usapan natin ng konti. Ano ba ang hinihiling ni Senator Bato? Andrew, ano ba hinihiling? Nasa fourth paragraph na yan. Ano ba hinihiling niya specifically? Basahin lang natin din. So dito sa fourth basahin paragraph, natin. ang nakalagay, in Senator De La Rosa's manifestations, he prayed for a TRO and or SQAO to prevent the Department of Interior and Local Government, the Department of Foreign Affairs, the Department of Justice, the Philippine National Police, the Philippine National Bureau of Investigation, the Bureau of Immigration, and the Armed Forces of the Philippines and the Criminal Investigation and Detection Group from arresting him on the basis of any warrant from the International Criminal Court, red notice, and diffusion from the International. Putang ina, sino kaya abogado ni Bato? Puta, mabigat ang kahilingan ng abogado ni Bato. May sira sa ulo, no? Puta. Para niya sinabing wala nang batas sa Pilipinas, siya na naman. Tangin na kang Bato ka, o wala ka sa hulog talaga. Choosy pa ang walang ya. Gusto niya, dito raw siya, maski raw siya ipako sa krus dito sa Pilipinas, ayaw niya raw doon sa ibang bansa. Doon ka nga may kaso, kung di ka ba naman tanga total. Walang matinong itong mga Duterte na ito, puro may tanga. Criminal police organization or any foreign judicial or quasi-judicial instrument without a Philippine judicial warrant. So, nakikita po natin ang pinapahinto ni Senator Bato. Ano ba yung buong gobyerno na ba yan? Lahat Di ba? Lahat, Dami nakalista lahat po ng sangay ng gobyerno na merong kinalaman sa peace and order. Kasama na po ang armed forces, ang sandatahang Pilipinas. Iyan po ang pinapatigil ni Bato. At ang kapulisahan, pinapatigil rin po ng Bato. Ang DILG, kasama po. Ang Foreign Affairs, kasama po. Ang DOJ, kasama po. Ano ba yan? NBI. Sino ba siya? Ito lang ang iniisip ko. Para sa isang tao, gustong ipatigil ang law enforcement activity para sa isang tao ng gobyerno. In relation only to the ICC warrant of arrest. At pinapatigil rin ang pagkukonek ng gobyerno sa Interpol rin ba? Andrew? Sa Interpol rin ba? Ang nakalagay dito, red notice and diffusion from the International Criminal Police Organization. Pinapatigil rin po ang relasyon ng Pilipinas sa isang international organization na prestigious. Goodness gracious, siguro tinignan pa. Goodness gracious. Sa madaling salita, Idol Atty. Din Santa Maria, nababaliw na yan si Bato. Yun lang ang dyan, yun lang ang pinaka-shortcut dyan. Wala na sa pag-iisip. Ano mo nakakita po tayo na? Kulang-kulang 6,000 to 30,000 na pinapatay yung panahon mo, bugok. Nagamimili ka pa na kung saan ka ikukulong. Ano raw siya payag daw siya ikulong. At pero yung interview kay Jessica Sohoy, gusto niya raw kasama niya si Duterte sa selda o kaya malapit lang siya kay Duterte. Ganun na mga maraming sa ulo ng gago. Maraming kondisyones na naiisip ang putang ina. Kawalang niya talaga putang ina yan. Hindi na pumapasok, sinesweldohan, pati buong pamilya niya, ang putang ina, nandun pinakakain ng mamayang Pilipino. Tsaka yun nga, di ba pumasok, nakita niyo yung gago nung tinanong ng media. Bakit ka pumasok? Sabi, sinigawan niya yung media Nung di ako mapasok, marami yung sabi, pumasok ko, tanong kayo na tanong. Ba? Napanood niya yun? Talaga na, wala na sa sarili, baliw na talaga. Samantala si Kimo, akamputan ng Kimo to. Nataasan lang ng boses ni Pangilinan
nagalit na. Kasalanan naman ni Kimo kung bakit nagsasalita pa si Senador Pangilinan. Sumasabat na yung gago, kaya sabi ni, it's my turn, sabi ni talagang ganyan naman sa Senado, nagkakasigawan. Muntik pa nga nagsutukan yan si Subiri, tsaka yan si, Ambassadors of Jesus Christ. Oo, di ba? Muntik pa nagsutukan yung dalawang gago na, sigawas. Ganun Kimo, wala ka ba doon Kimo? Ayoko mag-speculate. Pero sa aking opinion lang, wow, di ba? Wow talaga, di ba? Wow talaga. Kung ako talaga po ang Korte Suprema na, hindi naman ako, di ba? Ako isang pangkaraniwang tao lang at titignan ko kung ano ang mga sangay ng gobyerno na gusto niyang ipatigil para hindi siya habulin ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ang kapulisyahan, ang Department of Justice, ang Department of Local Government, NBI, ang NBI. Department of Foreign Affairs, National Bureau of Immigration pa. Lahat Di ba? Wow talaga, wow na wow talaga. At gusto niya rin itigil ang relationship natin sa Interpol. Doon lang po sa concern sa kanya. Hindi naman po lahat. Yung concern lang sa kanyang kaso. Ayan po, kita nyo, ayan. Alright, ngayon. Okay, tapos yung second paragraph, anong sabi? Andrew, yung second paragraph. Puntahan natin yung second paragraph. Ayan. The SC, in a vote of 951, denied the prayer for a temporary restraining order and or status quo ante order filed by Senator Ronald Bato M. De La Rosa. Ayan po. Ngayon po, sa pangkaraniwan, Bondok. Na-deny na. Ano pa inaano mo ngayon yan? Ano naman na agrumento mo? Ay nako, Bondok. sa pangkaraniwang galaw po ng remedial law ang ika nga, no? Pag-usapan po lang natin, hindi ito po ang desisyon ng Korte Suprema, ha? Kasi po may mga alituntunin basta't gusto nyo kumuha ng temporary restraining order. May mga alituntunin po kayo na nakaligay sa ating rules of court, pati na rin po sa ating mga jurisprudence, kung ano ang kailangan mong ihatid sa korte para ikaw ay bigyan ng isang temporary restraining order. Ano nga ba ito? Ano nga ba ito? Sapagkat po dito talagang full denial. Hindi po talaga pinagbigyan kahit nakatiting ng Korte Suprema itong temporary restraining order. Ang ibig ba sabihin nito, hindi si Bato nakapag-comply or na-convince niya. Hindi na-convince ang Korte Suprema sa mga requirements ng rules of court, pati ng mga jurisdictional rules para mabigyan ng TRO. Sa akin pong palagay, Kasi Bato, yung mga nakakuha mong abogado, si Turon at saka ito si Bondok, masyadong malulupit. Tignan mo nangyari tuloy. Deny. Kumuha ka ng medyo maayos-ayos. Oo. humble opinion, siyempre naman. Siyempre naman po. Alam niyo po, number one po, para po kayo makakuha ng isang TRO, para po kayo makakuha ng isang TRO, ang unang-unang dapat papakita nyo sa isang korte para pansamantalang itigil nyo ang gagawin ng isang departamento ng gobyerno. Okay? Ang una nyong papakita ay yung tinatawag na clear and unmistakable right. Talaga kayong may karapatan itigil iyang gustong gawin ng gobyerno. Okay? Pero hindi po ginawa ng gobyerno ang gusto niya. So, ang ibig sabihin po nito, ito po ay nag-i-speculate lang ako kung sakasakal, sapagkat po itong ibig sabihin, malamang hindi po na-convince ni Senator Bato sa kanyang manifestation na meron siyang isang undeniable constitutional right na pwedeng biglaang itigil ang ehekutibo from interacting with an international legal body at saka po Kasi nga, Idol din Santa Maria ang bibigat kasi ng abogado niyan. Si Turon. At saka yan nga, si Jimmy Bondok, oo.
Oo, na talagang itinitigas nila na walang jurisdiction ang ICC na mag-issue ng arrest warrant dito sa Pilipinas at tayo raw ay hindi na tayo miyembro. Yun ay pinagpipilitan yan, pati to si Kawatano. O, di ba? Ang hirap talagang, yung dati kang matalino, biglang ngayon, dahil sa nalawayan ka ni Duterte, naging tanga ka na. Po hindi utusan yung mga sangay ng gobyerno. Hindi niya napakita yon. So ibig sabihin, there was no clear and unmistakable legal right para po ipatigil ang galaw ng gobyerno patungkol sa kanya at ang galaw ng gobyerno patungkol sa mga international bodies. Hindi po napakita ni Bato. Kasi po kung susundan natin ang alituntunin ng temporary restraining order, yun po ang Attorney, walang alam si Bato dyan. Ang may alam niyan yung kanyang napakagagaling na abogado, si Turon at si Bundok. Una, iyon po ang pinakaunang dapat patunayan nyo sa korte. An unmistakable, clear right to be able to get somebody to stop what he is doing. Di ba po? Yun lang naman ang sinasabi nila, Attorney din Attorney Santa Maria. Na umalis na tayo sa ICC, wala na silang ano sa atin, ganito ganito. Kaya yun ang laman ng tuktok ni Bato na hindi niya ino-honor yung warrant of arrest ng International Criminal Court dahil yun ang sinasabi ng mga abogado niya na wala ikayan, kami bahala tayo sa Supreme Court. O, ayun ngayon. Ha? Ay, nako, Bato. Pakinggan natin si Sayad. Recovery and reforms, not on politics. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those Putang ina, tignan mo gaano katatanga tong hayop na to, no? The government is using all resources para i-demolish daw yung mga kaaway. Gaga talaga, no? His Excellency, gawin mo na yan. Gamitin mo lahat ng mga resources na sinasabi nitong si Raulo na to. Para matabas mo na to para wala na matira dito. Sinampahan na ni Tino ba yun? Si Pulong dahil doon sa 4.4 billion flood control project na mukhang dapat maimbestigahan yun. Oo. Wala to. Kung ano na pagsasabi nito mga hibang to. individuals who do not follow or agree or support. Yung sinasabi ng tanga na to, yun yung galaw ng tatay niya. Pag hindi ka agree sa tatay niya, kulong ka. All, patay ka pa. Yan ay sinasabi niya mismo na inaano niya dito sa administrasyon ni PBBM. Yan ay yung sinasabi niya, yan yung galaw nila. Hindi itong galaw na to. Sa totoo, hindi ako Marcos, Lenny ako, pero kung ano sinasabi itong gago na to, ganyan sila kagaling mag-saywar eh. Tuloy mo, baliw. Within the developing also inside the Senate or the story or situation is that the Congress already transmitted the articles of impeachment in the Senate today. Do you have any Mahangin doon. Saan ba sa itong gaga na to? Siguro sa dahig. No? Pagyan natin, Duterte. reaction to that, ma'am? We have a defense team, impeachment defense team who takes care of the issues and concerns regarding the impeachment. So I leave it up to the lawyers to do their work. Ma'am, do you have a lasting statement to address the Filipino people watching the development of our country, particularly what happened tonight? Una niyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sunod yan si Senator Bato, at kung sino pa man yung ibang mga sinali sa complaint ko dyan sa ICC. Anong complaint ko no? Tanga? Tangina ka? Matagal na yung complaint na yan. Wala pa si Bongbong. Complaint na dati yan. Ngayon, sabihin mo, complaint ko no? Ang nag-complain dyan si Trillanes, hindi si PBBM. Anong pinagsasabi nito? Talagang, mga tililing talaga itong mga to.
Oo, no? Talagang may mga sira. Kaya sabihin niya, kung sinali daw si PRRD, tapos si Bato, tapos si Bongo, tsaka yung mga sinali nila sa complaint ko, no, sa ICC. Baliw! Di ba? Yan ay charter change dahil hindi na naman na madidinay yan. Yun, inaano na naman niya. Hindi naman na madidinay yan na hindi na, ayaw na raw bumaba sa pwesto ni si PBBM. Yan mamabig sasabihin itong baliw na to, no? His Excellency, gawin mo kung ano sinasabi itong gaga na to. Paulit-ulit, pag may natirang Duterte at nakabalik pa ito, napaka-inutil nitong gobyerno na to. Pag ito, nakatakbong presidente ito, ha? Gaya ng sinasabi nito si Panelo. Lalabas talagang napaka-inutil nitong gobyerno na to. At yun nga, pag ito nakatakbo, butangin na. Panalo to, mananalo to. Sa dami ng kwarta nito na hindi naman nagalaw. Dapat, sa ngayon, lahat ng ari-arian ito, please lahat, Totoo lang, Dahil sobrang kayamanan, Ni BBM kasi doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Sa BDO, Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto ni BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya. Maraming salamat. Oo. Normal yung tatay niya. Sabi raw nung tatay niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan bababa sa pwesto. O, di ba? Pakinggan ninyo to, si Bato. Karoon ng commotion uli si Senator Robin at si Senator Pangilinan, but it was quickly settled. ang nangyayari sa loob ng Senado, nangyayari din dito sa labas. Katulad din ang nangyayari sa ating buong lipunan ngayon. Hati, may magkabilang grupo o panig. Nagpapalitan ng maanghang na salita. Nagkakagirian. Kukunin nila si Senador Bato de la Rosa. Hindi tayo babayad. Naniniwala po kami na dapat panagutan ang mga kasalanan sa bayan. Ito daw po ay nangyari. November 2025, nawala na parang bula si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos umugong ang balitang aarestuhin siya ng ICC o ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Makalipas ang 6 na buwan nitong Lunes, May 11, nagulat na lang ang lahat nang bigla siyang Tingnan mo to, Kimo. Gaano ka basta sumagot itong gago na to? sumipot. Why are you here, sir? Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Ang ganda ng tanong sa kanya. Why are you here, sir? Di ba? Why are you here, sir? Ang ganda ng tanong ng media. Biglang pinagsisagawa ng baliw, Inireklamo niya ang NBI agents na tinangka siyang hulihin hanggang nadapa pa siya sa hagdan. Business na sila. Wala silang respeto. Anong masasabi mo dyan sa amo mo, Kimo? Siyado kang balat sibuyas. Nataasan ka lang ng boses ni Kiko Pangilinan, Kala mo, gusto mo na lamunin si Kiko Pangilinan? Ha? Sa institusyon ng Senado. Dahil present si Senator De La Rosa, nadagdagan ang lamang ng kanyang mga kaalyado. Ang minority naging majority. Sila na ang may hawak ng Senado at ang bagong Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Pero mula nung sesyong yon, hindi na nakalabas pa ng Senado si Senator Bato dahil sa bantang aarestuhin siya. May 13, nakapanayam ko siya. Ito ang huli niyang sit-down interview bago nagkagulo sa Senado. Senator De La Rosa, marami Paano natin niya sinasabi wag daw siya ibigay sa dayuhan? Doon ka nga sinampahan ng kaso sa International Criminal Court. Anong klaseng katangan ito? PMAR to, no? Alam niyo, PMAR, bihira ho, bobo
Pero yun nga kung minsan, nabobobo sila dahil sa pagsunod nila sa mga politikong magnanakaw. Mamatay. Kaya itong gago na to, tingnan mo inabot. Salamat po sa interview na ito. Maraming salamat din sa iyo, Jessica, sa pagkakataon na ako ay mulit. Tignan mo kung magsalita, parang akala mo talaga, Magaling nila mag-poker face, halos lahat sila. Maski ito si Bato, maski ito si Bongo. Ganun din. Mong i-interviewin. 3 araw na ho kayo nakatira dito sa Senado. Opo, Kamusta ho? okay lang naman po. Halos masaya. Dahil halos araw. Okay, masaya ka talaga rin. Putang na, libre ka lahat dyan eh. Oo. Taki mo, nandiyan ka nakatira sa Senado, 3 araw. Tapos sabihin mo, nahihiya ka. Araw, ang daming mga supporters na umaakyat at nagpapahayag ng kanilang suporta. So, nabubuhayan po tayo ng dugo. Pwede ho bang pakikwento nyo sa amin mula umpisa nung kayo po'y sumulpot ulit dito ho sa Senado after 6 months? Daw ho na absent kayo. Tinawagan ako ng aking mga kasamahan na kailangan andito ako sa Senado para sabutuhan. Tagal ko na rin plano, balak talaga na mag-resurface dahil nga aside doon sa planong change of leadership, yung alam ko may darating na impeachment trial, pareho nating mga trabaho yan eh. Tapos pangatlo, yung nahihiya na ako doon sa sabi ng mga pupuna sa atin na sige tayo sa tanggap ng sahod galing sa gobyerno, hindi nagtatrabaho. Hindi lang ikaw, buong pamilya mo. Pinakakain ng gobyerno. Nagtatrabaho naman tayo, yung opisina natin nagpa-function, pero absent ka lang tayo. Pero ang aking pagmumonitor is distant monitoring. Pero of all this, bakit ho nung araw na yun? Kasi sinabi nila may botohan. Yeah, Tama may ho? botohan. At tungkol saan daw ho yung botohan? Change of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang-13th vote. So parang may coup ng leadership ng Senado. Yeah. Pwede mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano, yung aming majority leader. Paano ho kayo pumunta rito? Kasi parang ibang kotse daw ho yung sinakyan nyo eh. Pinasakay ako doon sa van. Van nino po. Hindi ko alam kung kaninong van yun. Basta sabi ni Senator Alan, sumakay ka dyan sa van. Alam niyo ho ba na may mga naghihintay sa inyo? Ay kung alam ko na may nag-aabang, hindi na ako papasok. Tapos, kwento nyo nga ho, pagpasok nyo, Pagpasok ko, doon sa pintuan, may sa gilid, may mga nakaupo. 2 babae, saka may mga lalaki. Akala ko mga staff lang yun ng senador o kaya mga driver ng senador. Pagdaan ko, tumayo sila, hinarang ako. Sir, NBI kami. Hinawakan yung braso ko. So, pumiglas ako. Piglas ko gano'n, takbo na ako. Habulan na kami hanggang nakarating ako sa session hall. yun ho yung sinabi nyo, nakipag-wrestling kayo. Yung Kasi nagpumiglas Piglas kayo. ako, oo. Kasi ang sabi ho yata ng NBI ni Director Matibag, kaya kayo nasugatan, nadapa kayo. nadapa ako. Hindi dahil Tama. dun sa pagkaka-wrestle ho sa inyo. Hindi. Pagkadapa ko. Sa Nadapa. pagtakbo ko. Bakit ho kayo nadapa? Overspeeding. Run for your life. Yung ginawa ko eh. Tangin. Bakit ho kayo natapa? Sabi ni Jessica, overspeeding daw yung takbo ni Gago. Run for your life daw yung ginawa niya. Ano mo, tangin na. Parang, PMA ba talaga to? Oo, sa pinakamabilis na takbo, gawin mo para makarating ka sa session hall. Kaso, ang dami ho ngayon natatawa, kinukutsa kayo dahil dun po sa pagkakadapa ninyo. Sige lang. Kung kaligayahan nila yan, ibigay natin sa kanila yung kaligayahan nila. Ano po nangyari sa kamay nyo? Pwede po makita? Ito yung mga sugat na yan. Hindi Minor lang nun, minor na. Hindi fracture. Hindi naman, gas-gas lang kunti. Tapos pagdating nyo sa session hall, ano na ho nangyari? Yun, sinabi ko sa mga kasamahan ko na hinarang ako doon sa baba. Kamusta na po kayo ni former Senate President Soto? Okay naman. Okay naman. Mataas naman respeto ko sa kanya. An NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, coordinate with OSA. I didn't realize that he was coming. Connected ho ito sa impeachment ba ni Vice President Sara Duterte? Hindi natin masabing connected, no? Hindi namin napag-usapan ni Alan na bumoto ka para sa impeachment ni BP Sara, no? Ang sabi niya, kailan pumunta ka dito para mag-agaw natin ang majority. Normal naman yan sa Senado. Talagang inagaw nila, no? Dahil, yun nga,
Nagpagamit siya kay Alan Cayetano para maagaw daw yung yung pwesto ni maging Senate President si tong si Cayetano, no? Taka talaga, no? Walang minority na gustong manatiling minority forever. Pero hindi ko maiwasan din ngayon yung mga speculation na kaya siya nandyan para hanggang botohan kay Sara Duterte sa impeachment niya, makakaboto rin siya. Ano masasagot niyo ho doon? That's my duty to vote. So they cannot question me for being here and to sit as a senator judge because it is my duty as a senator. Yung 6 months po na absent kayo, pwede ho malaman kung nasan kayo nagpunta? I was with the fowls of the air and the beast of the field. Nasa Davao daw ho kayo? I was all over the Philippines, but I never went out from the Philippine jurisdiction because I am a Filipino. Our last stops is let generation see our country free. Still eating your Thai. Ang state of mind niyo po ngayon, kanina napanood ko yung mga interviews niyo Jessica, ang state of mind niyo po ngayon, para na kasing may sira na sa ulo, no? Minsan umiiyak kayo, napapakanta na kayo. How would you consider this, itong yugto po na ito ng inyong buhay? Kasi Very abnormal. Very abnormal. ano hong... Ay, alam niya. No? Yung ng buhay niyo, very abnormal. Ay, matagal na, mukha ka na abnormal, hype ki. Nasa isip nyo ngayon na you are in this position na dito na kayo halos nakatira, hindi kayo pwedeng lumabas kasi dadamputin kayo, baka dalhin daw ho kayo sa Hague, sasamahan nyo dun si former President Duterte. I live Yan. Maganda yung sagot ito, tanga na to, tignan mo. up to God. I lead up to God. Whatever God desires, I will follow. God's plan is perfect. Susundin ko kung anong kahinatnan ko. Yan ang problema dito sa mga putang ina to, no? Parati nilang hinahalo si God. God's plan is perfect. Bakit ibig sabihin, pinabayaan ng Diyos na pumatay kayo ng pumatay ng mga tao na walang due process? Puro ganun sila, no? Maski si Bongo, God, parati si God din ang inaano. Puro God, lahat sila. Yung amo niyo, putang ina, minumura si God. Anong klase? Gago talaga itong mga putang ina to, no? Hindi kinikilabutan sa paggamit ng pangalan ng Panginoon, no? Anyway, baka iba naman ang Panginoon nila sa Panginoon natin, di ba? Dalawa ho Panginoon, di ba? Panginoon ng kasamaan at saka Panginoon ng kabutihan. Ibang God ang sinasabi nito. Hindi ako niniwalang si God nga tinutukoy. Baka si God niya, ganyan, hindi doon. According to the wisdom of the Lord. Hindi ako ihatag kung kumaliwod sa nila para pagbanan akong sili. Sabi ngayon ng iba, dati di ba sabi niya gusto niyang samahan, bakit hindi pa siya pumunta ngayon na hinuhuli siya para dalhin doon? Nagbago ang aking posisyon dahil nung nandun na si President Digong at binibisita ng mga taga Davao, ay hindi pala pwedeng makabisita basta-basta doon, kundi yung immediate family lang pwedeng makakita sa kanya. At kung halimbawa ako'y makulong doon, hindi naman garanti na isang silda lang kami at pwede akong bumisita sa kanya. There's no guarantee. So it defeats my purpose. Tangin na talagang gusto pa. May magagaranti pa na kung saan siya silda ilalagay. Sira na ulo nito. Of going there. Kung ganun lang rin pala mangyari, hindi kami magkasama. Pero kung makukulong din ho kayo dun sa The Hague, dun sa ICC facilities, di at least magkasama ho kayo. Di ho ba yun ang gusto nyo? Sabi nyo dati. Depende kung magkasama kami sa silda. Magkasama kami. Pero kung hindi, malayo, kahit nihaw-nihaw, walang magiging communication between us, it depends the purpose nga. Qualify ko lang po. So willing kayo na magpakulong basta malapit yung selda ninyo kay Digong. Kung sigurado. Yun naman po pala, willing naman po pala kayong magpakulong. Bakit ayaw nyo pa hong sumama? From the very beginning, my stand is that I do not recognize the jurisdiction of ICC.
sa ating bansa because we are no longer a member. Our government is in no obligation to effect the warrant of arrest issued by ICC dahil hindi na tayo membro eh. So ako, kung gusto mo, bitayin mo ako, ipako mo ako sa krus dito sa ating bansa. Huwag doon sa bansa ng mga banyaga. So okay lang po sa inyong makulong basta dito Basta sa Pilipinas. dito sa Pilipinas. Ayaw nyo dun sa The Hague. Ayaw mo. Wala ka kaso dito, tanga. Magkulab na tayo. Mahirap po pakinggan nyo yung interview na yan dahil nga parang ini-interview ni Jessica, isang tanga. No? Nangyayari sa Davao, mga pre, no? Ngayon, mga DDS, inyo ipagmayabang ang Davao. Tangina nyo, wala pang bagyo. Binabaha na. Pati tulay, bagsak. Paano? Puro kurakot. Asan ngayon yung 51 billion na pinagmamabiyabang nyo? Grabe ho, yung tulay, talagang hindi mo na pakikinabangan. Hindi mo pakikinabangan yung tulay, Talagang wala na. Inanod. Grabe ho talaga. Dapat ho talaga ito maimbestigahan to. Dapat gumalaw talaga. Oo. Ang gobyerno laban dito sa mga puta. Trilyon ho ang ninakaw nito. Ito, yung bugok ko. Sinigawan ka lang, umiyak ka na. Umiyak ka na agad. Kung gusto mo, di mag-resign ka na lang, Robin. Bakit kaya lagi niyang sinasabing Muslim siya? Sinusuka naman siya ng mga Muslim. Ito, ang gago. Ang sinasabi ko dito, tanggalin natin yan sa record dahil ayokong mababasa yan ng aking mga anak at apo na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa plenaryo. Yun lamang po. Maraming salamat po sa ang sinasabi ko dito, tanggalin. Kala mo kung sinong napakagaling na Muslim ang putang ina, ayaw masigawan, no? Tangina mo, king mo. Magkulab na tayo. Gaya to mga boss, Mark Villar, bagong chairman ng Senate Committee on Finance. Putang ina, wala bang kaso to? Ewan ko sa gobyerno. Sa dami ng mga sila Bunuan, may kaso. Ito, nung panahon ni Digong to, di ba? Walang kaso. Ewan ko, bahala na si kung anong aabutin itong gobyerno nito si His Excellency. Librado de Bico, shout out. Blessed morning, Karoks and to all warriors. Sana naman ay huwag nang manaig ang kadiliman sa 13 hudas na hukom. Naku naman, itong putang ng abogagong Atty. Bondok. Hoy, huwag kang magtanga-tangaan. Huwag ipilit yung bakutot mong katwiran, baluktot mong katwiran, leching hinduropot. Tumigil ka na, didishit. Ayan, siguro matatahimik na yung mga tungaw na yan dahil nga natinay na yung TRO hinihingi. Rolando Gutay, shout out. Gabundok ang katangahan niyang si Atty. Bondok. Totoo. Totoo yan. David Alin Mendoza, shout out. Malaki po kasi ang pakinabang niya sa mga dutae. Siguro. Hindi kaya nakapasato sa bar exam dahil din kay dutae. Maria Francesca, shout out. Diyan lalabas, may tanga, buti pa bobo, natuturuan ng tama. Yung tanga, loser na. Totoo. Kalati Baya, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. D-Side, shout out. Gandang gabi, Xerox, at sa lahat ng mga ka-warriors. Rudelial Pilor, shout out, ha. Hello po, Xerox, at sa mga kabosing. Gabi na po talaga sa ating gobyerno. Talamak talaga nilikha ni Digong nyo. Sobrang kasamaan ng pamilya niyan. Sa dami ng balita, di ka na masyahan. Talaga kaya nasisiyahan ako sa mga comment. Abang-abang lang po ako
manalig po tayo nang matapos na dinulot ng mga dutae. Salamat, ingat po. God bless. God bless, Rodelia, ha? Ramon Valencia, shout out. Bossing, mahirap talagang kausap ang tanga. Maigi pa ang bobo, natuturuan, pero itong kupal na ito, ma-high blood ka ng oras. Kaya nga, di ba? Tanginang. Hindi ko mabasa to. Ano ba to? Magandang gabi, Karox. Mahirap kausap yan. Nagtatanga-tangahan dahil bayad ang bobo na yan. Yun nga eh. Kalat niyo. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless kalat niya. Shirley J. Sir, shout out. Alam mo, Karox, humanga na ulit ako kay Lito Lapid. Kasi, side siya ngayon ng kabutihan. Kay Senator Soto pala siya bumoto. Napahanga ako sa kanya ngayon. At least may ano pala, no, marunong. Pero yung si Kimo, mukhang maharap siya sa matinding kaso tungkol kay Dapa Batuman. Malamang yan. Pag hindi yan, ngayon, nahanap niya si Bato, putang ina. Isa lang ang tatanungin nyo, si Kimo, alam niya kung nasaan. 101%. Kung magaling talaga kayo mag-imbestiga. Pero meron naman sinasabi na alam na raw nila ang kanilalagyan. Puro ganun lang eh. Shirley J. Sir, buti nga dyan sa iyot man na yan, dapat matanggal na rin yan. Nakakulong kagaya ng ama niya. Yung pang sinampang kaso ni Sentry, ano nangyari dun kaya? Yun na nga eh. Lisa de la Cruz, shout out. Lisa de la Cruz, pera-pera lang. Yang kesi hodang ipagpalit ang dignidad. Walang dignidad dyan mga putang ng mga yan. Kinrob, shout out Kinrob, Sige Pulong, sagutin mo yung kung saan napunta yung 51 billion sa flood control sa mga babae. Diba? David Alin Mendoza. Good evening po, Karox. Mas maliwanag pa po sa sikat ng araw ang mga impeachment complaint kay Sayad. Ewan ko po kung paano ilulusot ng mga kapanalig ni Sayad na senador ang mga kaso niyan. Malamang sa alamang po ay sa kalsada na dadalhin ng mga kababayan natin ang impeachment case ni Sayad. Doon ang punta. Hindi yan magtatagal kasi first impeachment complaint pa lang. Pag na-dismiss o inakwit nitong mga bugok na senador na to, hinto na. Bakit pa ipupus? Wala na yan. Kasi lahat halos yung mga articles of impeachment na isinampa niya sa Senado, halos pare-parehas ang lakas eh. Tapos sa unang article pa lang, i-acquit. Magbubuta na doon yung mga tulungkis na senador eh. Kasi nga, sa 4 na articles of impeachment, isa lang ang ma-convict si Sayad. Tapos na. Yun ho yan. Sana mali ako. Pero yan ang mangyayari. David Alin Mendoza. Yun din po ang nakikita ko, Karox. Kapag inakwit si Sayad sa una o umabot sa pangalawang impeachment complaint, sa kalsada na po ang labanan yan. Parehas tayo, David, di ba? Yun yan eh. Galing ni David. David na, Karox, narinig ko na yan kay Attorney Case Jimmy Bondok na no jurisdiction. At siya pala ang lawyer ni Baste. Ni Bato. Sigurado na po ang pagkatalo at pagkakulong ni Bato. Kaya masama man ang loob kung natawagin kang Attorney Bundok ay manong manahimik ka na lang. Baka matuwa pa kami sa'yo. Mahirap po talagang makipagdebate sa taong tanga. Di ba? Kung minsan sa mga media, kanina ang guest na naman ng media, idol ko pa naman yung media, si Panelo. Ano makukuha mo kay Panelo? Malilito lang ang tao. Di ba? 3J show po. Sir Rox, alam mo, kahit tigasin ko si Bato sa mga pangyayari ngayon, sa kanyang tiyak na stress na yan, at baka anxiety na yan, hindi na rin yan makatulog ng maayos. Hindi ka makakain ng maayos. Bagamat medyo mataba pa rin siya. Tabang hangin na lang yun. Tsaka, sa totoo lang 3J Shop ka, di lang mahuli. Si Bantang nga, di mahuli-huli.
Eh di sasama na lang siya kay Bantag, ligtas na siya. O, di ba? Well, siya ang may kagagawa ng lahat ng itong mangyayari sa buhay niya. Yan ang kapalit ng mga ginawa nila, Gong D. Hindi natutulog ang langit kung anuman ang ginawa mo, may kabayaran yan sa ayaw at sa gusto mo. Sooner man or later, ito na ang tinatawag nating time of reckoning. Totoo yan. Ang problema nga, tatanga nga nung ano ba itong klaseng ano to? Nandun na si Senado. Tangina, nakawala ng ganun-ganun lang. Anong klaseng katangahan yan? Ando ng NBI, kapulisan, lahat, DILG. Puta, nakatakas. Isang kimulang ang nagtakas, tapos gumawa ng drama ron. Kunyari, tangina. Ang hirap po tanggapin. Nakapasok, inuto sila ni Kawatano, nakipag-usap, ganito-ganito, tapos pinatakas. Ang hirap pong kunin eh. Kukunti ho utak ko eh. Pero hindi ko kayang unawain. Siyempre, galit na galit si Sentry niyan. Mantakin mo, alam niya na wala nang kakawa-kawala si Bato. Putang ina, napapaikutan ng Senado ng mga tao, mga pulis, kung ano. Putang ina, umakyat mga tag dito, battle gear na mga Marines. Umakyat, nakapasok, mga kapulisan nakapasok, kinakamayan pa ni Bato. Nagkukurutan pa doon sa di pulis, kahit na nakita mo, putang ina. Ano na? Nagmukhang tanga talaga yung NBI, DILG, lahat. Wala. Saan nyo hahanapin si Bato ngayon? Meron naman ako naririnig na alam daw nila kung nasaan. Lumang tugtugin na yan eh. Si Atong Ang, ganun din. Alam niyo na kung nasaan. Si Bantag, alam niyo na kung nasaan. Puro ganun lang yan. Sana mali ako. Mahirapan na. Sige, pupunta sa Kingdom. Doon ang punta niyan. Baka nandun sa Kingdom yan. Kasama yung mga pastoral. Kaya niyo ba pasukin yung Kingdom? Laki-laki nun. Sa bahay ni Pulong, o sa bahay ni Baste, o sa bahay ni Sayad, sa bahay ni Chabit. Kung saan pupunta yan, paano? Mahagilap niyo pa ba yan? Diyos ko. Para kayong naghahanap ng dito. Sa ngayon si Bantag nga, hindi niya mahuli-huli. Para kayong naghahanap ng karayom sa damo. Ganun ang ratio niyan. Diba? 3J Shop. Hello, Sir Rox. Alam naman natin, ang mundo ay bilog. Umiikot lang ito. Minsan nasa taas ka. Minsan nasa ilalim ka. Nung panahon ni Gong D, talaga namang namayagpag itong si Bato, Kimo at iba pa. Ngayon, nabaliktad ang mundo. Sila sobrang nakakahiya. Yung pagtakbo ni Bato sa Senado, sobrang kahiya-hiya. Pero siyempre, makapal naman ang face ni Bato. Bale, wala sa kanya yan. Pero sa mga kamag-anak niya, sa next generation, ito ang legacy na kahiya-hiya. Walang kwenta yan. Mary Lebron, shout out. Ren Shervin Sapeda, Christian Sen, July 7, Alcantara, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, Sabi ni Ren Shervin, Katipunera po ng Cavite, bumabati, nagpupugay po ng may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Sir Rox, planchado na ang gagaling at mag-iihaw sa halang na bitukan ni Madam Sayad. Umaasa po tayo, Sir Rox, sa huhusay at gagaling nitong line-up ng ating mga prosecutor, talagang may kalalagyan po si Madam Topak. Totoo yan. Problema nga, Friend Shervin, boboto yung mga tanga. Pakialam nyo sa boto namin, basta acquitted yan. Di sa karsada pupunta yan. Di ba? Na dapat po sana, tapos na ang matagal na. Nang dahil po sa dami ng mga sarswelang drama na puro naman po paltos at buta, at gumagamit pa talaga ng mga Bible verses para magmukha po siyang
kabanal-banalan at kapita-pitagang santong kabayo, pues, ay nako Kawatano, nang dahil sa kabugukan mo at nang dahil sa mga maiitim mong balak na puro pansarili mo lang iniisip mo, o di ayan, ano po, karma is real, at yan talaga po ang dumagok sa matigas mong pagmumuka na mas makapal pa sa bakal ang tigas ng pagmumuka mo. Dahil ikaw ay isang traidor na tirador, o di magdusa ka. Buti nga sa'yo na leche kang visit ka. Ikaw ngayon inaharap para maibangon kahit konti yung sarili mo sa putik at sa kumunoy na kinalasadlakan mong yawa ka. Pagbutiin mo ang paghawak sa impeachment at patunayan mo ngayon sa taong bayan na kaya mong gawing basahan at ilang paso sa trial ang nuknukan na kawalangyaan na katulad mo, yang sobra sa kahayupan mong amo. Kaliwat ka na ng bati ko sa iyo at naglalabasan na lahat ang buong mundo ng tunay mong itsura na may dalawa sungay. Masawal ka pa talaga sa demonyo. Galit si Tia Deli kay Kawatano. Ngayon yung ilabas ni Boy Lamon ang mga tapang at angas nyo. Bistadong-bistado na ang bulok na dramang ginawa mo para maitakas nyo pinakaduwag na sobrang bahag ang buntot, si Kulapong Bato. Hoy Bato, paano ikaw ay lumabas sa lungga mo? Siguro pati mga kamag-anak mo, ikinahihiya ka na ngayon, buwisit ka. Kala ko pa tapang ng tao. Nasaan ngayon ang nayawa ka, Aber? Dapat talaga sa'yo, pagbuhuli ni Kawatano at ni Boy Lamon at silaban na lang kayo. Kasi sa dami ng atraso at kasalanan ninyo sa Diyos at sa tao, pare-pareho ng sinisilaban ang mga kaluluwa nyo sa impyerno kahit mga buhay pa kayo. Mga sobra kayong mga hayop, mga buwisit, mga leche, kinam. Lusartan lang katapat niyan, Tia Deli. Reynaldo Gonzales, shoutout. Abogado ba ni Bato to si Bundok? Nako po, nagtatago ng bato sa bundok. Binabato nga sa bundok si Bato. Sus, Mariosip naman pare-parehas kayo ng mga bugok. Reynaldo ulit Galit na sinabi ni Kawatano, the Senate is under attack. Baka naman kayong DDS Senator is under alang utak. Anak ng putakteo. Walang utak talaga. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out DJ Show po. Xerox, ang sabi ni Judas, takot mahudas. Merong sinatong na takot mahudas ng kapwa niya Judas. Buti pa raw si Judas, sinoli yung pera. Pero yung mga Judas sa Senado, ayaw isoli yung maleta. Totoo yan, friend. DJ Show po ulit Xerox, talagang duda ako dito kay John B. Cremulya. Di ka sigurado dyan. Nung pumunta ng Senado, nakipagkwentuhan at nakipagtawa ng Pakila Caldero pagtapos ng putukan. Tapos, yung resulta ng investigation ng DILG o DOJ, wala daw siege na nangyari. O biglang tahimik si Caldero. Ano ba si John B? Kakampi ba ni Caldero o lihim na kaaway? Sila lang naghuhudasan. Yung babaeng sinatong na nagsabi na wala daw iniwan sa grupo at mga umalis daw ang grupo ni Judas. Ang grupo ay Judas. Siya nga itong Judas number 2 ng Judas. Siyempre, ang number 1 si Caldero. Diba? Dapat si Excellency talaga, ayusin mo na to. 3J Show po ulit. Naku, Xerox, sana naman makakasuhan na si Kimo. Super yabang niya doon. Video, naasar niya si Sentry. Ngayon, siya naman ang hinahabol ng batas. Pag nakulong kaya itong si Kimo na ito, matututo na kaya. Pinahamak niya ang sarili niya sa pagtakas kay Bato at dahil di inalintana ang kanyang sariling pamilya, natiyak na madadamay sa kalokohan niya. Mas pinaboran niya si Bato kaysa sa pamilya niya.
Ganun siya katanga eh. Halimbawa, di ba nakita si Kimo at Batos, Xerox, makakaboto ba sila sa impeachment ni Sara? May nabalitaan akong si Marcolecta, sinusulong daw ang makaboto online o on video, sila Kimo at Bato. Ayun nga, balita. Pero malamang di na maaprubahan yun, naging katangahan naman yun. Maril Pabianak, shout out. Tanging kahilingan nating lahat na maging makabayan, mapanuri at mangyayari sa impeachment hearing laban kay Sara without H. Good day po sa atin lahat. Good day, Marilo Castro. Wala yan, nak. Hindi ako maasang makukumbik yan. Totoo lang. Eddie Luna. Oh. Hello, Karox. Magandang araw. Gabi sa inyo dyan, Karox. Napakalinaw at paliwanag ni Congress Buman Atty. Luistro sa 4 na article of impeachment. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang problema, 13 hudas ang magdidesisyon sa Senado kung impeach o acquitted si Sayad. Kaya kung iisipin, hindi tayo nakakasiguro. Talagang hindi. Mas nakakasiguro pa ako na ma-acquit yan eh. Na-impeach si Sayad. Alam ko naman, 13 hudas, kakapalan lang nila pagmumukha, masusunod na lang gusto nila. Nakakahiyang ang ipinaghirapan at ang katotohanan kung mauuwi lang sa acquitted ang magiging resulta ng Senado. Kung ma-acquit si Sayad, wala nang pag-asa ang hustisya sa Pilipinas. Totoo yan. Sa gagaling ng ating mga abogado sa Kongreso, parang wala ding saysay. Saan paaasa ang mga Pilipino? Kung sa kabila ng lahat ng napakaliwanag na ebidensya ay sa katotohanan, nauwi lang sa wala. Sayang, Karo. Salamat sa Sir Rox. Pasensya ka na at napahaba itong comment ko. Pasensya na mga kawaryos at sana nasa maayos din kayong kalagayan saan man kayo naroon. Lalo na kay Tia Deli, mabuhay ka. Eddie Luna ulit oh. Karox, lahat ng iyang kaguluhan nangyayari sa Senado nung isang araw ay kagagawan lahat ni Cayetano. Siya ang punot dulo ng kaguluhan sa Senado. Wala nga iba eh. May pasigaw-sigaw pa siya. Sa totoo lang ay drama nila yan para makatakas si Calvo Bato de la Rosa. At yung mga abogado ng DDS, wala yan. Mga pulpul. Bukod sa mga sinungaling, wala nang katotohanan ang kanilang paliwanag. Ang mga sinasabi nila ay laging pabor sa kanila. Hindi sila papanig sa tamang katwiran. Totoo yan. Mga tanga nga, kahit paluktutin nila ang tama, gagawin nila basta pabor sa kanila. Yun nga. Yan ang abogado na si Bundok. Wala yan. Pulpul na abogado yan. Salamay, Karox. Hangad namin mga warriors na sana lagi kang nasa maayos sa kalagayan at walang karamdaman, pati buong pamilya mo. Salamat, Karox. Kayo rin, mga friend. JTV Tol, shout out Good evening, Tol, at sa lahat ng subscriber. Purga tayo ngayon sa impeachment. Yun nga eh. Mission accomplished, mga bossing. Hanggang bukas muli. Shout out SKL Vlog. Adorasyon de Maranan. Eman Escalona. Pre Naimi Bingson, Dolor Garcia. Shout out. Hanggang bukas muli, mga boss. Ida Pedes Delgado. Shout out, my friend. God bless, mga boss.